Pirpirmahan mo ito, Claudia. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng bahay na ito. Ang boses ni Carlos ay parang isang matalim na balisong na humiwas sa katahimikan ng kusina. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Nanatiling nakatalikod si Claudia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang sandok. Sa harap niya, umuusok pa ang bagong luto na tuyo at sinangag na may kasamang kamatis. Ang paboritong almusal ni Carlos na pinilit niyang ihanda kahit pa 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang ilibing ang kanyang ina. Ang amoy ng pritong isda na dati ay simbolo ng kanilang simpleng pagmamahalan, ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na pangarap. Dahan-dahang lumingon si Claudia. Ang kanyang mga mata na namamaga pa mula sa ilang gabing pag-iyak ay dumapo sa mga papel na nakalatag sa hapagkainan. Annulment papers. Sa tabi nito ay isang asul na folder na naglalaman ng mga dokumentong legal mula sa Europa. Ang katibayan ng 7 bilyong euro na minana niya. Isang kayamanang hindi niya hiningi. Ngunit ngayon ay tila naging mitya ng kanyang sariling impyerno. Carlos? Kailibing lang ni nanay. Bulong ni Claudia. Ang kanyang boses ay halos isang pagsusumamo. Wala pa ngang 1 linggo. Bakit ngayon? Bakit ganito? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Marta, ang kanyang biyenan, na nakaupo sa dulo ng mesa habang may hawak na rosaryo. Huwag kang magmalinis, Claudia. Alam naming lahat na gagamitin mo lang ang manang yan para layasan ang anak ko. Mas mabuti pang ibigay muna ang nararapat sa amin bilang pamilya mo. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa loob ng 7 taon. Ang bawat salita ni Doña Marta ay parang latay sa balat ni Claudia. 7 taon siyang nagsilbi sa bahay na ito. 7 taon niyang tiniis ang bawat parinig, ang bawat lait sa kanyang pagiging ulila at dukha. Inakala niya na sa gitna ng kanyang pinakamalalim na pagdadalamhati, sila ang magiging sandigan niya. Ngunit sa harap ng 7 bilyong euro, ang maskara ng kanilang kabanalan ay tuluyan ng natuklap. Lumapit si Carlos kay Claudia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kasakiman. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng asawa. Sapat para mabitawan ni Claudia ang sandok na lumikha ng isang nakabibinging tunog sa sahig. Ang ulam na pinaghirapan niyang iluto ay tumapon, nagsabog sa paanan ni Carlos na parang isang handog na tinanggihan. Hindi ko na kailangan ng drama mo, Claudia. Buntis si Shayna. At hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa isang pamilyang walang pera dahil lang sa kadamutan mo. Mariing sabi ni Carlos. Para bang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Claudia. Ang sakit na naramdaman niya sa pagkamatay ng kanyang ina ay walang-wala sa hapdi ng katotohanan ito. Ang asawang ipinaglaban niya, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan ay matagal na palang may iba. At sa huling pagkakataon, gagamitin pa nito ang kanyang pag-aari para sa ibang babae. Buntis? Ulit ni Claudia. Ang kanyang boses ay gumuho. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento, nadurog sa libu-libong piraso na hindi na kailanman mabubuo pa. Ang bawat tibok nito ay nagdudulot ng matinding kirot na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa kanyang lalamunan. Biglang kinuha ni Carlos ang inheritance papers mula sa mesa. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, pinunit niya ito sa harap mismo ni Claudia. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin, parang mga puting talulot ng bulaklak sa isang libing. Wala akong pakialam sa perang yan kung hindi rin naman mapupunta sa akin. Pirpirmahan mo ang waiver at ang annulment o hinding-hindi mo na makikita ang mga labi ng nanay mo sa Memorial Park. Kaya kong ipatanggal ang puntod niya sa isang tawag ko lang, banta ni Carlos. Napahawak si Claudia sa gilid ng lababo para hindi matumba. Ang hangin sa loob ng kusina ay tila nawala. Ang bawat hininga niya ay may lasa ng abo at lason. Ang kanyang sariling tahanan
na dati ay puno ng pag-asa ay naging isang madilim na selda. Tiningnan niya si Doña Marta, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag, ngunit ang tanging nakita niya ay ang mapanuring tingin ng isang babaeng walang kaluluwa. "Pirmahan mo na, Hija," sabi ni Doña Marta sa isang malambing ngunit nakapangingilabot na tono. "Para naman, hindi ka na mapahiya pa sa labas. Isipin mo ang dangal mo." Dangal. Isang salitang walang saysay sa mga taong ninakawan ka na ng lahat, pati na ang karapatang magluksa. Nanginginig ang mga daliri ni Claudia habang kinukuha niya ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang pangalan sa papel ay parang isang turok ng karayom sa kanyang kaluluwa. Sa bawat titik, binibitawan niya ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga pangarap, at ang lalaking inakala niyang kabiyak ng kanyang puso. Nang matapos ang huling pirma, padabog na kinuha ni Carlos ang mga papel. "Ngayon, lumayas ka na. Huwag kang magdadala ng kahit ano. Lahat ng suot mo, pati na ang singsing na yan, ay binili ko. Iwan mo lahat." Sa gitna ng lumalakas na buhos ng ulan sa labas, itinulak ni Carlos si Claudia patungo sa pintuan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumalubong sa kanyang basang pisngi. Wala siyang dalang kahit ano. Walang payong, walang pera, walang tsinelas. Ang tanging bitbit niya ay ang bigat ng isang pusong pinagtaksilan at ang alaala ng isang inang pumanaw nang may misteryong hindi pa nabubunyag. Nang sumara ang malaking gate ng kanilang mansyon, naiwan si Claudia na nakatayo sa gitna ng kalsada. Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa kanyang tahimik na pagtangis. Tumingala siya sa madilim na langit. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig at pagod. Ngunit sa likod ng kanyang mga nanlalabong mata, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang matinding panunumpa. Bakit tila alam na ni Doña Marta ang tungkol sa mana bago pa man ito dumating? At bakit tila masyadong mabilis ang pagkamatay ni Nanay Maria matapos siyang painumin ng bitamina ni Marta? Ang mga katanungang ito ay umaling-awngaw sa isipan ni Claudia habang unti-unting nawawala ang kanyang malay sa gitna ng ulan. Sa kanyang huling sulyap, nakita niya ang isang pares ng maliwanag na ilaw ng sasakyan na papalapit sa kanya bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang mundo. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa nanlalamig na balat ni Claudia. Nakadapa siya sa basang semento, ang kanyang pisngi ay nakalubog sa maruming tubig na umagos sa gilid ng kalsada. Sa bawat pilit niyang paghinga, ang lasa ng putik at pait ng kanyang luha ay naghahalo sa kanyang bibig. Naririnig niya ang ingay ng makina ng sasakyan na huminto ilang pulgada lamang mula sa kanyang katawan, ngunit wala na siyang lakas para tumingala. Sa kanyang isipan, ang huling imahe na nakaukit ay ang mukha ni Carlos, ang lalaking minahal niya ng buong buhay, na tumatawa habang isinasara ang pinto ng kanilang tahanan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang pag-ungol ng isang hayop na sugatan. Nagmamakaawa na sana ay tumigil na lang ito sa pagtibok upang matapos na ang lahat. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na sinundan ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na humahakbang sa baha. "Diyos ko! Miss, naririnig mo ba ako? Tulong! Bilis, tulungan niyo ako rito." Ang boses ng isang lalaki ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan. Naramdaman ni Claudia ang dalawang malalakas na braso na bumuhat sa kanya. Iniangat siya mula sa malamig na semento. Ang init na nagmumula sa katawan ng estranghero ay tila isang maling panaginip sa gitna ng kanyang nagyayelong mundo. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit ang tanging nakita niya ay ang malabong anino ng isang panga at ang nag-aalalang tingin ng isang lalaking hindi niya kilala. Huwag niyo po akong ibabalik sa kanila." Ang huling bulong ni Claudia bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang diwa.
Nang muling imulat ni Claudia ang kanyang mga mata, hindi na ang amoy ng basa at bulok na kalsada ang sumalubong sa kanya. Isang malinis at banayad na samyo ng lavender ang humalik sa kanyang mga pandama. Nakahiga siya sa isang malambot na kama, balot ng makapal at puting kumot na nagbibigay ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Gising ka na. Salamat sa Diyos. Isang pamilyar na boses ang nagpabangon sa kanyang kamalayan. Sa gilid ng kama ay nakaupo si Ana, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na ngayon ay isa ng matagumpay na abogado. Hawak ni Ana ang isang baso ng mainit na tubig. Ang kanyang muka ay bakas, ang matinding pag-aalala at galit. Ana, nasaan ako? Paos na tanong ni Claudia. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad na dinaluhong ng matinding hilo. Nasa kondo ko tayo, Claudia. Dinala ka rito ni Emilio, ang lalaking nakakita sa'yo sa kalsada. Muntik ka na raw masagasaan ng sasakyan niya. Paliwanag ni Ana, habang maingat na inaalalayan ang kaibigan. Ano ang nangyari? Bakit ka nasa labas sa gitna ng bagyo? At bakit wala kang dalang kahit ano? Sa bawat tanong ni Ana, ang mga alaala ng nakaraang gabi ay tila mga hampas ng alon na bumabalik sa isipan ni Claudia. Ang mga annulment papers, ang pag-amin ni Carlos tungkol sa kabit nito, ang mga panlalait ni Doña Marta, at ang pagpunit sa katibayan ng kanyang mana. Napahawak si Claudia sa kanyang dibdib, tila sinisigurado kung buo pa ba ang kanyang puso sa loob nito. Pinalayas nila ako, Ana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay may kasamang hapdi. Pinilit nila akong pumirma sa lahat ng dokumento. Si Carlos, may anak na siya sa iba. At ang mana ko, akala nila ay nakuha na nila ang lahat sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Ana, ang kanyang mga kamay ay naikuyom sa sobrang galit. Mga hayop sila, hindi nila pwedeng gawin iyon sa'yo, Claudia. May batas tayo at sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ito. Pumasok sa silid ang isang lalaki na may dalang tray ng pagkain. Siya ay matangkad, may maayos na tindig, at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakakita sa likod ng bawat sakit. Ito si Emilio. Hindi lang siya isang estrangherong nakapulot sa kanya. May kung ano sa kanyang pagtitig na tila nagsasabing kilala niya ang kaluluwa ni Claudia. Kumain ka muna, Miss Claudia. Malumanay na sabi ni Emilio. Ang boses niya ay parang isang haplos ng sutla sa sugatang damdamin ni Claudia. Kailangan mong magpalakas. Hindi ka makakalaban kung ang katawan mo ay sumusuko na. Tahimik na kumuha si Claudia ng isang kutsara ng mainit na sopas. Ang bawat lunok ay tila nagbibigay ng kaunting liwanag sa kanyang nanunuyo na pag-asa. Napansin niya ang isang maliit na bagay sa gilid ng mesa. Isang basang panyo na may burda ng pangalan ng kanyang ina, si Maria. Iyon na lamang ang tanging natirang alaala sa kanya mula sa bahay ni Carlos. Hinawakan niya ito na nang mahigpit, ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa bawat hibla ng tela. Ana, Emilio, seryosong sabi ni Claudia, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang determinasyong hindi pa nila nakikita kailanman. Hindi lang ako basta pinalayas, may kung anong mali sa pagkamatay ni nanay. Bago siya pumanaw, si Doña Marta ang laging nagbibigay ng kanyang gamot. At ang bilis, masyadong mabilis ang lahat. Nagkatinginan sina Ana at Emilio. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid, na tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Kung ganun ang hinala mo, Claudia, kailangan nating kumilos ng mabilis, sabi ni Ana. Pero may isang bagay ka pang dapat malaman. Habang wala kang malay, tinawagan ko ang bangko sa Europa para itanong ang tungkol sa iyong inheritance. Huminto si Ana, tila nag-aalangan kung itutuloy ang sasabihin. Ang tibok ng puso ni Claudia ay muling bumilis. Ang takot ay muling gumagapang sa kanyang sistema. Ano iyon, Ana? Nakuha na ba ni Carlos ang pera? Tanong ni Claudia, ang kanyang boses ay halos pabulong.
Umiling si Ana at inabot ang isang tablet na nagpapakita ng isang email. Hindi nila nakuha ang pera dahil ang pinunit ni Carlos ay photocopy lamang. Ngunit may isang problema, Claudia. Ayon sa huling testamento, ang mana ay maibibigay lamang sa iyo kung mapapatunayan mong ang iyong kasal kay Carlos ay mananatiling buo sa loob ng 1 taon matapos ang pagkamatay ng iyong ina. O kung mapapatunayan mong siya ay naging hindi karapat-dapat bilang asawa sa pamamagitan ng isang krimen. Nanigas si Claudia. Ang 7 bilyong euro ay tila isang gintong hawla na lalong nagpapahirap sa kanyang sitwasyon. Kung itutuloy niya ang annulment, mawawala ang mana. Ngunit kung pananatilihin niya ang kasal, mananatili siyang nakatali sa demonyong pumatay sa kanyang kaligayahan. Ngunit bago pa man makapagsalita si Claudia, may kumatok ng malakas sa pintuan ng kondo ni Ana. Ang tunog ng paghampas ng kamao sa kahoy ay tila isang babala. Ana, alam kong nandyan si Claudia. Ilabas mo ang asawa ko kung ayaw mong idemanda kita ng kidnapping. Ang boses ni Carlos, na puno ng puot at lason, ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng pintuan. Napatingin si Claudia sa pinto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Paano siya nahanap ni Carlos? At anong bagong plano ang dala ng lalaking ito para tuluyan siyang sirain? Ang tingin ni Emilio ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang kumuha ng telepono. Huwag kang matakot, Claudia. Hindi na niya magagalaw kahit isang dulo ng buhok mo. Sino ba talaga si Emilio? At bakit tila handa siyang itaya ang lahat para sa isang babaeng kapulupot lang niya sa kalsada? Ilabas mo ang asawa ko, Ana. Huwag mong hintayin na sirain ko ang pintong ito. Ang boses ni Carlos ay parang isang marahas na kulog na yumanig sa loob ng maliit at tahimik na kondo ni Ana. Sa loob, nakaupo si Claudia sa gilid ng kama. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli sa ilalim ng makapal na kumot. Ngunit ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi maitago. Ang bawat hiyaw ni Carlos ay parang isang latay na tumatama sa kanyang likod. Nagpapaalala sa kanya ng 7 taon ng panunupil at pananakot. Dahan-dahang tumayo si Emilio. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng takot. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng talas na tila kayang humiwa sa kahit anong harang. Hindi siya kumilos ng mabilis. Sa halip ay maingat niyang inilapag ang tasa ng tsaa sa mesa bago naglakad patungo sa pinto. Huwag, Emilio! Baka saktan ka niya. Bulong ni Claudia. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Hindi sumagot si Emilio. Sa halip ay lumingon lamang siya ng bahagya at binigyan si Claudia ng isang tipid ng ngiti. Isang ngiting nagsasabing hindi siya basta-bastang matitibag. Maingat niyang pinalibot ang susi at binuksan ang pinto. Bumulaga ang namumulang mukha ni Carlos. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ang kanyang kamao ay nakataas pa sa hangin. Handa na sanang humampas muli. Ngunit nang makita niya ang matikas na lalaki sa kanyang harapan, tila biglang nabaligtad ang sitwasyon. Ang yabang sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito at kalaunan ay ng isang mapanuyang ngisi. Sino ka? At bakit ka nandito sa bahay ng kaibigan ng asawa ko? Tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay puno ng selos at pagdududa. Claudia, kaya mo ba ako nilayasan? Dahil may kinalolokohan ka na ring iba? Akala ko ba ay banal ka? Ang bawat salita ni Carlos ay parang lason na ibinubuga sa hangin. Si Claudia, na nakatayo na ngayon sa likuran ni Ana, ay naramdaman ang muling pagguho ng kanyang dignidad. Gaano kadali para kay Carlos na baligtarin ang lahat. Siya na ang nagtaksil, siya na ang nambugbog, ngunit siya pa rin ang may ganang magparatang. Umalis ka na, Carlos. Matigas na sabi ni Ana. Ang kanyang boses bilang isang abogado ay nananaig. Wala kang karapatang pumasok dito nang walang pahintulot. At tandaan mo, ang pagpasok mo rito ng sapilitan ay pwedeng maging batayan ng trespassing at harassment.
Tumawa si Carlos, isang tawang puno ng kawalang galang. Dangal? Asawa ko siya, Ana. Pag-aari ko siya. At hindi niyo siya pwedeng itago sa akin. Dito na humakbang si Emilio ng mas malapit. Ang kanyang taas ay naging isang pader na humaharang sa paningin ni Carlos kay Claudia. Ang isang babae ay hindi kailanman naging pag-aari, lalo na ng isang lalaking hindi alam ang kahulugan ng respeto. Ako si Emilio Valderrama at pinapayuhan kita. Bago ka pa makagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa harap ng batas, lisanin mo ang lugar na ito. Sa pagbanggit ng pangalang Valderrama, tila may kung anong takot na dumaan sa mga mata ni Carlos. Ang mga Valderrama ay kilala sa mundo ng pananalapi at bangko. Sila ang mga taong kayang bumuhay o pumatay ng isang kumpanya sa loob lamang ng isang araw. Ang kumpanya ng pamilya ni Carlos na kasalukuyang naghihingalo ay maaaring madurog sa isang kumpas lang ni Emilio. Valderrama? Bulalas ni Carlos. Ang kanyang boses ay biglang humina. Bakit ka nakikialam sa amin? Dahil may utang na loob ako sa ina ni Claudia. Sagot ni Emilio, ang boses niya ay malalim at puno ng otoridad. Noong panahong wala pang sino man ang naniniwala sa aking ama, si Nanay Maria ang nagpahiram sa amin ng puhunan mula sa kanyang maliit na tindahan. Ang 7 bilyong euro na minana ni Claudia, iyan ay bunga ng kabutihang loob ng kanyang ina na ipinunla sa tamang tao. Napanganga si Carlos, hindi niya akalain na ang simpleng matanda na lagi niyang minaliit ay may ganitong uri ng koneksyon. Ngunit sa halip na pagsisisi, ang lalong nag-alab sa kanyang mga mata ay ang higit na matinding kasakiman. Kung ganoon, lalo na siyang hindi dapat umalis sa akin. Sigaw ni Carlos bago siya mabilis na tinalikuran ni Emilio at isinara ang pinto sa kanyang mukha. Ang katahimikan sa loob ng kondo ay muling bumalik. Ngunit ang bigat sa dibdib ni Claudia ay nanatili. Lumapit si Emilio sa kanya. Inabutan siya ng isang panyo. Ang panyong may burda ng kanyang ina na natuyo na mula sa ulan. Claudia, panimula ni Emilio, ang kanyang tono ay nagbago patungo sa isang mas seryosong tono. May isang bagay akong natuklasan sa tulong ng aking mga tauhan sa ospital kung saan pumanaw ang iyong ina. Sinasabi sa report na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay heart failure. Ngunit may isang uri ng kemikal na nakita sa kanyang dugo na hindi karaniwang matatagpuan sa mga gamot para sa puso. Ang puso ni Claudia ay tila tumigil sa pagtibok. Anong ibig mong sabihin? Ang kemikal na ito ay unti-unting nagpapahina sa kalamnan ng puso sa loob ng ilang buwan. Paliwanag ni Emilio. Ito ay walang lasa at walang amoy, madaling ihalo sa tubig o pagkain. At ayon sa records, ang huling bumili ng ganitong uri ng substance sa isang lumang botika sa labas ng lungsod ay walang iba kundi si Doña Marta. Ang mundo ni Claudia ay tila umiikot. Ang mukha ni Doña Marta na laging may hawak na rosaryo ay nagbago sa kanyang paningin. Ang bawat vitamina na ipinapainom nito sa kanyang ina, ang bawat pag-aalaga na ipinapakita nito ay bahagi pala ng isang dahan-dahang pagpatay. Pinatay nila ang nanay ko. Bulong ni Claudia, ang bawat titik ay puno ng pait at galit na hindi niya akalaing kaya niyang maramdaman. Ang kanyang mga luha na kanina ay para sa lungkot, ngayon ay nag-aapoy sa pagnanais ng katarungan. Hindi lang iyon, Claudia. Dagdag ni Ana habang hawak ang isang folder. May nakita rin kaming kopya ng isang lumang insurance policy. Kung mamatay ang iyong ina bago ka mag-30 anyos, ang lahat ng kanyang natitirang ari-arian ay mapupunta sa iyong asawa bilang trustee. Kung wala kang kakayahang hawakan ito, plano nilang ubusin ang lahat bago mo pa malaman ang tungkol sa 7 bilyong euro. Tumayo si Claudia. Ang kanyang panginginig ay napalitan ng isang nanlalamig na katatagan. Tumingin siya kay Emilio at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang babaeng bakal sa likod ng mga matang puno ng luha.
Tulungan niyo ako, sabi ni Claudia. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Huwag muna nating ilabas ang tungkol sa pera. Gusto kong maniwala sila na nagtagumpay sila. Gusto kong makita kung gaano sila kalayo sa kanilang kasakiman bago ko sila tuluyang ilubog sa sarili nilang dumi. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang mensahe ang natanggap ni Claudia sa kanyang lumang telepono. Isang litrato. Ito ay isang larawan ng puntod ng kanyang ina sa sementeryo at may isang taong may hawak na martilyo sa tapat ng marmol na lapida. Isang pirma lang sa waiver, Claudia, o dudurugin ko ang huling alaala mo sa nanay mo. Ang text na galing kay Carlos. Napahawak si Claudia sa kanyang leeg, tila nasasakal sa kawalang hiyaan ng lalaking ito. Ang katarungan ay malayo pa at ang kalaban ay handang gawin ang lahat, kahit ang lapastanganin ng mga patay. Hindi mo pwedeng gawin ito, Carlos. Hayop ka, pati ang nanay ko na tahimik na nakahimlay, hindi mo papatawarin. Ang boses ni Claudia ay halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan na tila may nakabara na matalim na bubog. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa telepono ay nanginginig ng labis hanggang sa ang imahe ng martilyo sa tapat ng lapida ng kanyang ina ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang marahas na dagok sa kanyang dibdib, nag-iiwan ng isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang gamot. Dahan-dahang ko kinuha ni Emilio ang telepono mula sa kamay ni Claudia. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapo sa nanginginig na balat ng babae, isang hawak na puno ng proteksyon at tahimik na pakikiramay. Tiningnan ni Emilio ang litrato at ang kanyang panga ay tumigas na parang bakal. "Ana, ihanda mo ang sasakyan," utos ni Emilio. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Pupunta tayo sa Memorial Park. Pero bago yon, dadaan tayo sa himpilan ng pulisya. Hindi lang ito harassment, Claudia. Lapastangan ito sa mga yumao." "Wait, Emilio." Pagpigil ni Ana, ang kanyang utak abogado ay mabilis na nag-iisip. Kung pupunta tayo roon kasama ang mga pulis, baka lalong magwala si Carlos at ituloy ang banta niya bago pa tayo makarating. Alam nyo kung gaano kadesperado ang taong iyan. Ngayong alam niyang wala na siyang kontrol kay Claudia. Napaupo si Claudia sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang isipan ay bumalik sa mga huling sandali ni Nanay Maria. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ina, magaspang dahil sa pagtatrabaho sa palengke, para lamang mapagtapos siya. Ngunit ang pinakamalambot na haplos na naramdaman niya sa buong buhay niya. At ngayon, ang mga kamay na yon ay hindi na kayang ipagtanggol ang sariling himlayan mula sa kasakiman ng lalaking tinawag niyang anak sa loob ng 7 taon. Bakit? Bakit kailangang umabot sa ganito? Ikbi ni Claudia, ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Binigay ko naman ang lahat, di ba? 7 taon akong naging mabuting asawa. 7 taon akong naging sunod-sunuran kay Marta. Pero bakit parang hindi pa sapat ang pagkawasak ng buhay ko? Lumuhod si Emilio sa harap ni Claudia. Hindi alintana ang mamahaling tela ng kanyang pantalon sa sahig. Dahil ang mga taong tulad nila, Claudia, ay hindi nakakakita ng pagmamahal. Ang nakikita lang nila ay pakinabang. At ngayong wala ka ng pakinabang sa kanila, ikaw na ang kaaway. Pero tandaan mo ito, hindi ka na mag-isa. Sa tulong ni Emilio at Ana, mabilis silang nakarating sa sementeryo. Ang dilim ng gabi ay nababalot ng makapal na hamog. At ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga headlight ng sasakyan ni Emilio. Mula sa malayo, nakita ni Claudia ang isang anino na nakatayo sa tapat ng puting marmol na lapida ng kanyang ina. Iyon si Carlos. Hawak ang martilyo, tila isang demonyong naghihintay ng kanyang biktima. "Nandito ka na pala, aking mahal na asawa." Bulyaw ni Carlos nang makita silang pababa ng sasakyan. Ang kanyang boses ay amoy alak at puno ng kabuktutan. "Dala mo na ba ang pirmadong waiver?"
O gusto mong makitang nagkakapira-piraso ang pangalan ng nanay mo? Bitawan mo ang martilyo, Carlos, sabi ni Emilio habang naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kanya. Huwag mong dagdagan ang mga kasalanang ikabubulok mo sa kulungan. Sino ka para utusan ako? Ha, Valderrama? Tawa ni Carlos bago niya itinutok ang martilyo kay Claudia. Pirmahan mo ito, Claudia. Ngayon din, pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong makita ang nanay ko na namamalimos ng respeto sa mga mayayaman. Ang 7 bilyong yon, ang tanging paraan para maibalik ang dangal namin. Dangkal? Ulit ni Claudia. Ang kanyang boses ay biglang naging malamig at matalim. Carlos, sa ginagawa mong ito, lalo mo lang pinapatunayan na kahit kailan ay hindi ka nagkaroon ng dangal. Ang pera ni nanay ay hindi mapupunta sa isang mamamatay tao at lapastangan. Natigilan si Carlos. Mamamatay tao? Anong pinagsasabi mo? Alam namin ang tungkol sa mga bitamina na ibinibigay ni Marta kay nanay. Singit ni Ana. May ebidensya na kami mula sa butika kung saan niyo binibili ang lason. Isang maling galaw mo sa lapidang yan. At sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay nasa likod na kayo ng rehas. Tila nabitawan ni Carlos ang kanyang tapang. Ang martilyo ay dahan-dahang bumaba. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang puting sasakyan ang mabilis na huminto sa gilid ng sementeryo. Lumabas doon si Doña Marta, na tila nagmamadali at balisang-balisa. Carlos, wag! Sigaw ni Marta. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Umalis na tayo rito. Ngayon din. Bakit, Nay? Malapit na siyang pumirma. Reklamo ni Carlos. Wala na ang botika. Sinunog na ng kung sino. Sigaw ni Marta habang hinihila ang anak. At may mga pulis na sa bahay natin. Hinahanap nila ang mga lumang reseta. Mabilis na sumakay ang mag-ina sa sasakyan at humarurot palayo. Iniwan si Claudia na nakatayo sa harap ng puntod ng kanyang ina. Ang katahimikan ng sementeryo ay muling bumalik. Tila ang kaluluwa ni Nanay Maria ay nagbigay ng proteksyon sa sarili nitong tahanan. Napahagulgol si Claudia habang yakap ang malamig na lapida. Nay, patawad po. Hindi ko po hahayaang saktan pa nila kayo. Dahan-dahang lumapit si Emilio at ipinatong ang kanyang Amerikana sa mga balikat ni Claudia. Ligtas na ang puntod niya, Claudia. Pero ang laban ay nagsisimula pa lang. Sinunog nila ang butika para mawala ang ebidensya. Mukhang mas malalim ang ugat ng kasamaang ito kaysa sa inaakala natin. Habang pabalik na sila sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Emilio. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang matandang babae ang narinig sa kabilang linya, nanginginig sa takot. Mr. Valderrama, ako po ang dating katulong sa mansyon ni na Doña Marta. May itinatago po silang notebook sa ilalim ng sahig ng kwarto ni Nanay Maria. Doon po nakasulat ang lahat ng oras ng pagbibigay ng lason. Pipuntahan niyo po bago nila mahanap. Ngunit bago pa makapagtanong si Emilio, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig sa kabilang linya, na sinundan ng isang mahabang katahimikan. Huwag mong dungisan ang banal na lugar na ito ng iyong presensya, Claudia. Sapat na ang sakit na ibinigay mo sa amin ni Carlos. Ang tinig ni Doña Marta ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan, kasing lamig ng marmol na sahig at kasing talas ng mga titig ng mga santo sa paligid. Habang ang bango ng insenso ay humahalo sa hangin, si Marta ay nakaluhod. Mahigpit ang hawak sa kanyang mamahaling rosaryo na gawa sa perlas. Ang kanyang mukha ay balot ng kaplastikan, isang anyo ng nagdadalamhating biyuda at inang pinagtaksilan, isang balatkayong perpekto para sa mga matang nakamasid. Nakatayo si Claudia sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang simpleng damit. Kapapasok pa lamang niya sa simbahan, umaasang mahaharap ang biyenan sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay dapat maghari. Ngunit bago pa man siya makahakbang ng malapit,
Ang mura ng paghuhusga ay ibinagsak na sa kanya. Ang meryendang inihanda niya para kay Nanay Maria na hindi na kailanman makakain, ang pag-aalaga niyang binaliwala. Lahat ng iyon ay tila naging abo sa harap ng pag-arte ni Marta. Ang bawat pintig ng puso ni Claudia ay parang isang marahas na paghampas sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Paanong ang isang babaeng nakasuot ng itim at humihingi ng awa sa Diyos ay siya ring naglagay ng lason sa baso ng kanyang ina? Ang miron ng mga deboto sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay tila mga palasong nakatutok sa kanya. Hanggang kailan mo kayang itago ang demonyo sa likod ng iyong mga dasal, Marta? Dahan-dahang tumayo si Marta. Pinahid ang pekeng luha sa kanyang pisngi gamit ang isang puntas na panyo. Nakikita niyo ba siya? Sigaw ni Marta. Sapat na malakas para marinig ng mga taong katatapos lang magmisa. Ito ang babaeng pinatuloy ko sa aking tahanan nang wala siyang kahit ano. At ngayon, matapos mamatay ng kanyang ina, nilayasan niya ang anak ko para sumama sa isang bilyonaryo. Ninakawan niya kami. Ang mga alahas na ipinamana ko sa kanya, dinala niya sa kanyang kalaguyo. Hindi totoo yan. Ang sigaw ni Claudia, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa malakas na bulungan ng karamihan. Kayo ang nagnakaw sa amin. Kayo ang pumatay kay nanay. Pakinggan niyo siya. Patuloy ni Marta, ang kanyang tinig ay naging garalgal sa sakit. Dinadamay pa ang pumanaw na. Claudia, maawa ka naman sa kaluluwa ng nanay mo. Huwag mo siyang gamiting dahilan para sa iyong kalandian at kasakiman. Isinusumpa kita. Isinusumpa ka ng langit sa iyong kawalang hiyaan. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang isang matandang babae. Isang deboto na kilala sa pagiging malapit kay Marta. Sa isang iglap, naramdaman ni Claudia ang isang mabilis at masakit na pagtama ng palad sa kanyang pisngi. Isang sampal na hindi nanggaling sa galit ng kaaway, kundi sa maling akala ng isang taong nabulag ng kasinungalingan. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagputok ng baril sa loob ng tahimik na simbahan. Napalingon ang ulo ni Claudia sa lakas ng impact. Ang kanyang buhok ay humarang sa kanyang mukha. Ramdam niya ang init na gumuguhit sa kanyang balat at ang mas matinding hapdi na bumabaon sa kanyang pagkatao. Ang bawat tao sa paligid ay tumitingin sa kanya na parang siya ang pinakamababang uri ng nilalang sa mundo. Napahawak si Claudia sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit isang mukhang may pangunawa. Ngunit ang nakita niya lang ay ang mapanuyang nangiti sa mga labi ni Marta habang nakatago ito sa likod ng kanyang panyo. Ang gaslighting ni Marta ay nagtagumpay. Sa loob ng bahay ng Diyos, si Claudia ang naging demonyo. Tumalikod si Claudia. Ang kanyang mga hakbang ay gapi at mabigat. Habang lumalabas siya ng simbahan, naririnig niya ang mga pangungutya at ang tunog ng mga pintong nagsasara sa kanya. Ngunit sa labas, naghihintay si Emilio. Ang kanyang mukha ay madilim. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pintuan ng simbahan. Nahanap na namin ang katulong, Claudia. Ang boses ni Emilio ay mababa ngunit puno ng babala. Pero huli na tayo. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin na narinig natin sa telepono. Iyon ay ang bintana ng kanyang bahay. Dinukot nila siya. At ang notebook na sinasabi niya, mukhang nakuha na rin ni na Carlos. Napahilig ang ulo ni Claudia sa balikat ni Emilio. Ang kanyang pagod ay umabot na sa buto. Ang pisngi niyang namumula ay tila isang medalya ng lahat ng kawalang katarungang kanyang tinanggap. Emilio, lahat ba sila ay naniniwala sa kanya? Tanong ni Claudia, ang kanyang boses ay halos isang pabulong na paghikbi. Hindi mahalaga kung sino ang naniniwala sa kanya ngayon, sagot ni Emilio habang dahan-dahang hinahaplos ang namumulang pisngi ni Claudia. Dahil ang mga kasinungalingang itinayo sa buhangin ay madaling guguho kapag dumating ang bagyo. At Claudia, ako ang magiging bagyong yon. Sa di kalayuan,
Nakita ni Claudia si Carlos na nakadungaw sa bintana ng kanilang sasakyan. May hawak na isang itim na notebook, ang notebook ni Nanay Maria. Itinaas ito ni Carlos at ngumiti ng nakakaasar bago ito unti-unting sinilaban gamit ang isang lighter sa harap mismo ng mga mata ni Claudia. Ang bawat pahina na nagiging abo ay ang huling pag-asa ni Claudia na makuha ang hustisya ng madalian. Ang bawat piraso ng itim na abo na tinatangay ng hangin mula sa lighter ni Carlos ay tila mga bahagi ng kaluluwa ni Claudia na unti-unting naglalaho. Nakatitig siya sa kawalan. Ang kanyang pisngi ay namamanhid na sa sakit. Ngunit ang mas matinding kirot ay ang katotohanang ang huling boses ng kanyang ina. Ang mga sulat kamay nito na naglalaman ng katotohanan ay naging usok na lamang sa harap ng kanyang mga mata. Wala na. Wala na ang huling ebidensya, Emilio. Bulong ni Claudia. Ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Hindi sumagot si Emilio. Sa halip, marahan niyang iginaya si Claudia papasok sa kanyang sasakyan. Ang loob ng sasakyan ay tahimik, isang malayo at ligtas na mundo mula sa mapanghusgang mga mata sa labas ng simbahan. Kumuha si Emilio ng isang maliit na ice pack mula sa compartment at dahan-dahang inilapit ito sa namumulang pisngi ni Claudia. Huwag kang gumalaw, malumanay na utos ni Emilio. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa panga ni Claudia habang idinidiin ng yelo. Sa bawat dampi, naramdaman ni Claudia ang isang kuryente ng init na bumabalot sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Ang mga mata ni Emilio ay hindi nakatingin sa kanyang sugat, kundi direkta sa kanyang mga mata. Tila sinusubukang sipsipin ang lahat ng pait na naroon. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Claudia. Ang kanyang hininga ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Emilio. Isang hamak na mananahi lang ako, Emilio. Wala na akong pera. Wala na akong dangal sa tingin ng mga tao. Bakit ka nagsasayang ng panahon sa akin? Sandaling huminto si Emilio. Ang kanyang kamay ay nanatili sa pisngi ni Claudia. Mas matagal kaysa sa kinakailangan. Dahil ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron siya, kundi sa kung ano ang kaya niyang tiisin para sa mga mahal niya. Nakita ko ang katatagan mo, Claudia. At ang 7 bilyong yon, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako narito. Narito ako dahil gusto kong makitang muli ang nangiti mo. Ang ngiting nakita ko noong bata pa tayo bago ka pa nakulong sa impyernong yon. Ang kilig na naramdaman ni Claudia ay panandali ang nagnakaw sa kanyang pighati. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal nang pinatay ni Carlos. Sa kabilang dako, sa loob ng opisina ni Ana, ang kapaligiran ay puno ng determinasyon. Nakalatag sa malaking mesa ang mga legal na dokumento mula sa Europa. Si Ana ay abalang-abala sa pagtawag sa iba't ibang koneksyon. Claudia, Emilio, makinig kayo. Panimula ni Ana nang makapasok ang dalawa. Sinunog man ni Carlos ang notebook. Hindi niya kayang sunugin ang digital trail ng bangko. Nakipag-ugnayan na ako sa main branch sa Switzerland. Ang 7 bilyon ay handa nang ilipat sa pangalan mo, Claudia. Pero may isang kondisyon silang hiningi. Anong kondisyon? Tanong ni Claudia. Kailangan mong magkaroon ng isang lehitimong legal entity para hawakan ng pondo. Dahil sa laki nito, ito ang paraan para hindi ito makwestiyon ng gobyerno. Paliwanag ni Ana. Dito papasok ang naisip mong foundation, ang Maria's Heart Foundation. Hindi lang ito magiging paraan para makatulong. Ito ang magiging sandata mo. Tumayo si Claudia. Ang kanyang panginginig ay tuluyan ng napalitan ng isang nanlalamig na tapang. Gawin natin. Claim the inheritance. Gusto kong ilipat ang bawat sentimo sa foundation na yan. At gusto kong malaman ng buong Pilipinas na ang dukha at kalapating mababa ang lipad na sinasabi ni Martha ay ang babaeng hahawak sa kapalaran ng marami.
Habang nagaganap ang lihim na alyansang ito, si Carlos ay nasa isang bar, nagdiriwang kasama si Shaina. Umiinom sila ng mamahaling alak, naniniwalang wala ng laban si Claudia dahil wala na ang notebook. Ngunit ang katuwaan ay naputol nang tumunog ang telepono ni Carlos. Hello? Sino ito? Bulyaw ni Carlos. Mr. Carlos Salazar. Ito ang manager ng Global Trust Bank. Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. Gusto ko lang ipaalam na ang inyong loan application ay tinanggihan. Gayunpaman, may isang malaking transaksyon na dumaan sa aming system kanina lamang. Isang fund transfer na nagkakahalaga ng 7 bilyong euro patungo sa isang bagong tatag na foundation sa ilalim ng pangalan ni Claudia Salazar. Nabitiwan ni Carlos ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang panandaliang tagumpay. Ano? Buhay pa ang pera? At na kay Claudia na? At base sa aming records, dagdag ng manager, ang pirma niyo sa annulment ay nagbigay sa kanya ng ganap na kalayaan para hawakan ang pera ng mag-isa nang wala ang inyong pahintulot. Magandang gabi, Mr. Salazar. Ang mukha ni Carlos ay naging kasing puti ng papel. Ang kasakiman na nagtulak sa kanya na palayasin si Claudia ang siya ring naging dahilan para mawalan siya ng karapatan sa bilyon-bilyong halaga. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya ang balita sa telebisyon. Isang anunsyo para sa grand launching ng Maria's Heart Foundation sa susunod na linggo. Lumingon si Carlos kay Shaina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Kailangan nating balikan si Claudia. Kailangan niyang maniwala na mahal ko pa rin siya. Ngayon din. Ngunit hindi alam ni Carlos, sa bawat hakbang na balak niyang gawin, may isang lihim na anino na laging nakasunod sa kanya. Isang tao mula sa nakaraan ni Doña Marta na handang ibulgar ang lahat para sa tamang presyo. Claudia, please. Pakinggan mo naman ako. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako ng takot at pressure ni nanay. Ang boses ni Carlos ay parang isang sirang plaka na pilit inuulit ang mga salitang dati ay nagpapatibok sa puso ni Claudia. Ngunit ngayon ay tila gasgas na lata na kumakaladkad sa semento. Nakatayo si Claudia sa balkonahe ng opisina ng Maria's Heart Foundation. Hawak ang isang tasa ng kape na hindi na niya nagawang inumin. Sa ibaba, sa labas ng gate, ay nakatayo si Carlos, basang-basa sa pawis, gusot ang mamahaling polo, at may hawak na isang malaking pumpon ng puting rosas. Ang mga rosas na yon, na dati ay simbolo ng kanilang anibersaryo, ngayon ay mukhang mga bulaklak para sa isang patay na relasyon. Dahan-dahang ibinaba ni Claudia ang tasa sa pasamano. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Carlos ay parang isang mitya na sumisindi sa mga sugat na hindi pa man lang naghihilom. Patawad. Pagkatapos mo akong itapon sa gitna ng bagyo. Pagkatapos mong murahin ang nanay ko. Huminga ng malalim si Claudia. Ramdam ang bigat sa kanyang lalamunan na tila may nakabarang matalim na tinik. Ang hangin ay amoy ulan at usok, isang paalala ng gabi nang siya ay iwanan sa kalsada. Nanuyo ang kanyang bibig at ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang isang marahas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagiging martyr sa loob ng 7 taon. Umalis ka na, Carlos. Ang boses ni Claudia ay malamig, walang emosyon, parang hanging dumaan sa pagitan ng mga tuyong dahon. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ang pirma ko sa annulment ang huling ugnayang meron tayo. Hindi totoo yan, Claudia. Alam kong mahal mo pa rin ako. Sigaw ni Carlos habang pilit na inaabot ang gate. Nagawa ko lang yun dahil sa utang ng kumpanya. Natakot ako para sa ating kinabukasan. Claudia, isipin mo ang 7 taon natin. Isipin mo si Nanay Maria, hindi ba't gusto niyang maging maayos tayo? Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina ang nagpatigil sa mundo ni Claudia. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga palad, sapat na para makaramdam ng hapdi.
Napakawalang hiya ng lalaking ito para gamitin ang yumaong ina para sa kanyang sariling interes. Dahan-dahang bumaba si Claudia patungo sa gate. Bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang hudyat ng digmaan. Nang makarating siya sa harap ni Carlos, nakita niya ang love bombing sa mga mata nito. Ang pilit na pagpapalabas ng luha, ang pagluhod sa harap ng maraming tao para magmukhang kaawa-awa. Ito, Claudia, paborito mo ito, di ba? Inabot ni Carlos ang mga rosas. Magsimula tayo ulit. Iwanan ko na si Shaina. Ikaw lang ang asawa ko. Ikaw lang ang mahal ko. Sa isang iglap, naramdaman ni Claudia ang isang bahagi ng kanyang puso na gustong maniwala. Iyon ang bahagi niya na naging alipin ng pag-ibig sa loob ng 7 taon. Ngunit bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay para tanggapin ang mga bulaklak, narinig niya ang boses ni Emilio sa kanyang likuran. Ang mga bulaklak ay hindi kayang magtago ng baho ng pagtataksil, Mr. Salazar. Ang boses ni Emilio ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Lumakad siya patungo sa tabi ni Claudia at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Isang proteksyong naging kasing tibay ng pader. Umalis ka na bago ko patawagin ang security, dagdag ni Emilio. Padabog na tumalikod si Carlos, ngunit bago siya tuluyang lumayo, nakita ni Claudia ang isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang mapagkumbabang mukha ay napalitan ng isang mapanghamong tingin. Naglakad si Carlos patungo sa kanyang sasakyan at tila may tinawagan sa telepono. Dahil sa kuryosidad at kaba, dahan-dahang sumunod si Claudia sa gilid ng pader. Sapat na para marinig ang boses ni Carlos sa kabilang panig ng linya. Konting tiis na lang, babe. Ang boses ni Carlos ay wala na ang tamis. Napalitan ng isang nanlalamig na tono ng pakikipagtransaksyon. Ayaw pa ring bumigay ng bruha, pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makuha ang pirma niya sa bagong power of attorney. Kapag nakuha ko na ang 7 bilyon, itatapon ko siya pabalik sa imbornal kung saan ko siya pinulot. Hintayin mo ako sa Hotel Shaina. Nanigas si Claudia sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ay parang isang laso na direktang itinurok sa kanyang mga ugat. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa galit at ang mga rosas na iniwan ni Carlos sa sahig ay tila naging mga uod sa kanyang paningin. Tumingala si Claudia sa langit, pinipigilan ang pagtulo ng huling luha para sa lalaking ito. Ito na ba ang katapusan ng aking pagiging marupok? O simula pa lang ito ng mas matinding panganib? Lumingon si Claudia kay Emilio na naghihintay sa kanya. Emilio, ituloy natin ang plano. Huwag lang nating claim ang inheritance. Gusto ko silang ubusin. Gusto ko silang makitang nagmamakaawa sa bawat sentimong ninakaw nila sa pagkatao ko. Ngunit sa gitna ng kanilang usapan, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap ng foundation. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang 2 lalaking nakamaskara, diretsong patungo kay Claudia. "Wag! Bitawan niyo ako!" Ang hiyaw ni Claudia ay nabaon sa ingay ng malakas na pagbukas ng pinto ng van. Naramdaman niya ang magaspang na tela ng isang guwantes na pilit nagtatakip sa kanyang bibig, habang ang amoy ng chemical ay nagsisimulang manggulo sa kanyang pandama. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Ngunit bago pa man siya tuluyang mahila pasok sa kadiliman ng sasakyan, isang malakas na tunog ng pagtama ng laman sa laman ang umalingaw-ngaw. Mabilis na kumilos si Emilio. Ang kanyang mga galaw ay hindi pa dalos-dalos, kundi puno ng kontrol at matinding puwersa. Sa isang iglap, naramdaman ni Claudia na lumuwag ang kapit sa kanya. Ang tunog ng mga yabag na nagmamadaling bumalik sa sasakyan at ang mabilis na pag-ikot ng gulong sa semento ang naging hudyat ng pag-alis ng mga salarin. Naiwan si Claudia na humihingal, nakasandal sa dibdib ni Emilio. Ramdam niya ang mabilis na paghinga ng lalaki at ang proteksyong ibinibigay ng mga braso nito. Sa gitna ng takot, may isang uri ng init na dumadaloy sa kanyang katawan.
Isang pakiramdam na siya ay mahalaga, na siya ay ipinaglalaban. Ligtas ka na, Claudia. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka nila ulit. Bulong ni Emilio. Ang boses ay puno ng determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Isang linggo ang lumipas. Ang takot ay pinalitan ng isang matinding paghahanda. Dumating ang araw ng grand launching ng Maria's Heart Foundation. Sa loob ng isang marangyang hotel sa Makati, ang paligid ay napupuno ng bango ng libu-libong puting sampagita, ang paboritong bulaklak ni Nanay Maria. Ang bawat pader ay napapalamutian ng mga larawan ng mga kababaihang natulungan na ng foundation sa loob ng maikling panahon. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga porselanang plato ay lumilikha ng isang marangyang musika na malayo sa ingay ng palengke na kinalakihan ni Claudia. Sa loob ng suite, nakatayo si Claudia sa harap ng salamin. Hindi na ang babaeng may mga pasa sa muka at gusot na damit ang nakatitig sa kanya. Ang suot niyang modernong Filipiniana na kulay gatas ay yakap na yakap ang kanyang katawan, nagbibigay ng isang anyo ng reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang leeg na pinalamutian ng isang simpleng kwintas na may pendant na kristal, isang regalo mula kay Emilio. Dahan-dahang pumasok si Ana sa silid. Handa ka na ba, Claudia? Nandyan na ang lahat, pati na ang mga... Hindi inanyayahan. Huminga ng malalim si Claudia. Mas mabuti kung nandito sila, Ana. Gusto kong makita nila ang bawat sentimo na hindi nila kailanman mahahawakan. Pagbaba ni Claudia sa grand staircase, tila tumigil ang paghinga ng lahat. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasabog sa kanyang paligid. Ngunit sa gitna ng karamihan, agad niyang nakita ang dalawang mukhang nagpapakulo ng kanyang dugo. Sina Carlos at Doña Marta. Naka-Amerikana si Carlos, pilit na itinatago ang kanyang paghihikahos sa likod ng isang arkiladong suit. Si Marta naman ay balot ng mga alahas na alam ni Claudia na peke o kaya naman ay nakasangla na. Pagkakita kay Claudia, mabilis na lumapit ang dalawa. May suot na mga ngiting kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng lason. Claudia, aking mahal na anak, bulyaw ni Marta, sapat na malakas para marinig ng mga reporter. Pilit niyang niyakap si Claudia, ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa dalaga. Sabi ko na nga ba, hindi mo kami matitiis. Alam kong ang foundation na ito ay para sa ating pamilya, di ba? Carlos, halika rito. Tabihan mo ang asawa mo. Lumapit si Carlos at pilit na humawak sa baywang ni Claudia para sa litrato. Ang ganda mo ngayon, Claudia. Patawarin mo na ako sa lahat. Simulan natin ang bagong yugto ng buhay natin kasama ang foundation na ito. Ang bawat haplos ni Carlos ay parang gapang ng uod sa balat ni Claudia. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang pagnanais na sumigaw. Ngunit naalala niya ang turo ni Emilio. Gamitin mo ang kanilang kasakiman para ipakita ang kanilang dumi. Salamat sa pagdating, Doña Marta. Carlos? Ang boses ni Claudia ay malakas at malinaw. Umalingaw-ngaw sa buong hall sa tulong ng mikropono na bitbit ng isang lumalapit na MC. Tamang-tama ang inyong pagdating. Dahil ngayong gabi, ia-anunsyo ko ang unang malaking proyekto ng Maria's Heart Foundation. Lumiwanag ang mukha ni na Carlos at Marta. Inakala nila na ito na ang pagkakataong makuha ang pera. Ang lahat ng pondo ng foundation, kabilang ang 7 bilyong euro mula sa inheritance. Patuloy ni Claudia, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Marta, ay ilalagay sa isang irrevocable trust. Ibig sabihin, walang sinumang kamag-anak, asawa, o dating asawa ang makakahawak ng kahit isang sentimo nito. Ang pera ay gagamitin lamang para sa pagpapatayo ng mga shelter para sa mga biktima ng domestic abuse, mga babaeng katulad ko na minaltrato at pinalayas ng kanilang sariling pamilya. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Carlos
Ang kanyang panga ay nanginig sa galit. Si Marta naman ay tila naging rebulto sa kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang baso ng champagne. At bilang pasasalamat sa aking pamilya, dagdag ni Claudia, ang boses ay puno ng mabisang pang-uuyam. Nais ko ring ipaalam na ang foundation ay nakabili na ng lahat ng utang ng kumpanya ni na Carlos. Kami na ang inyong bagong creditor. At dahil sa hindi nyo pagbabayad sa takdang panahon, sisimulan na namin ang foreclosure ng mansyon nyo bukas na bukas din. Isang malakas na bulungan ang lumaganap sa buong hall. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumalot kina Carlos at Marta sa harap ng pinakaimportanteng mga tao sa lipunan. Hayop ka, Claudia! Bulong ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. Pagbabayaran mo ito! Ngunit bago pa makagawa ng eksena si Carlos, lumapit si Emilio at hinarangan siya. Tapos na ang oras nyo, Mr. Salazar. Security, paki-eskortan ang mga taong ito palabas. Hindi sila kasama sa listahan ng mga panauhin. Habang kinalakaladkad palabas ang nagwawalang si Carlos at ang namumutlang si Marta, isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong ang lumapit kay Claudia. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hiha, ikaw ba ang anak ni Maria? Tanong ng matanda. Opo, bakit po? Sagot ni Claudia. Ako ang doktor na tumingin sa nanay mo bago siya namatay. May isang bagay akong gustong ibigay sa'yo na itinago ko dahil sa takot kay Doña Marta. Isang sample ng dugo ng nanay mo na kinuha ko sa huling gabi niya. Hindi ko ito sinama sa official report dahil binantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Nanigas si Claudia. Ang hustisya ay tila kumatok sa gitna ng kanyang tagumpay. Ngunit sa di kalayuan, nakita niya si Marta na lumingon bago tuluyang mailabas ng pinto. Ang tingin nito ay hindi na puno ng galit, kundi ng isang nakapangingilabot na ngiti. Isang ngangiting tila nagsasabing hindi pa nailalabas ang pinakamalaking alas. Dito nagsimula ang aking kalbaryo at dito ko rin tatapusin ang bawat bakas ng inyong kasamaan. Ang bawat hakbang ni Claudia sa marmol na sahig ng mansyon ng mga Salazar ay tila isang mabigat na hampas ng kampana na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Hindi na siya ang babaeng nakayuko ang ulo at nanginginig ang mga kamay. Ngayon, suot ang isang itim na business suit na nagpapakita ng kanyang otoridad. Bumalik siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang donatrix at ang bagong may-ari ng kanilang kapalaran. Ang mansyong ito, na dati ay tila isang malawak na bilangguan para sa kanya, ngayon ay amoy alikabok at pagkabulok. Isang refleksyon ng moralidad ng mga taong naninirahan dito. Nakatayo si Doña Marta sa dulo ng hagdanan, mahigpit na nakahawak sa railings na gawa sa inukit na kahoy. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana na nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat. Sa likod niya ay si Carlos, na ang mga mata ay namumula sa puyat at galit, ngunit may halong takot na hindi niya maikubli. Ang kapangyarihang dati ay hawak nila ay tila buhangin na unti-unting kumakawala sa kanilang mga daliri. Nandito ka na naman, Claudia. Ang boses ni Marta ay mahina, ngunit puno ng lason. Bakit kailangan mo pang pumasok sa pamamahay na ito? Hindi ba't sapat na ang kahihiyang ibinigay mo sa amin sa harap ng media? Gusto mo pa ba kaming makitang gumagapang? Hindi ako nandito para makipag-away, Doña Marta. Ang boses ni Claudia ay kasing lamig ng hangin galing sa aircon. Nandito ako dahil bilang bagong creditor ng inyong kumpanya, may karapatan akong i-inspect ang mga assets na isinangla nyo. At kasama na rito ang bawat sulok ng mansyong ito. Huwag nyo akong tratuhin na parang estranghero. 7 taon ko ring nilinis ang bawat dumi sa bahay na ito. Isang dinner of shadows ang naganap ng gabing iyon. Nakaupo sila sa mahabang mesa na dati ay puno ng tawanan at pagpapanggap. Ang pagkain sa harap nila ay tila walang lasa at ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga kubyertos
na tumatama sa porselana. Isang tunog na tila mga maliliit na patalim na naghihiwa sa katahimikan. Claudia, hiho. Pagsisimula ni Carlos sa kanyang malambing na tono, ang pilit na love bombing na hindi niya matigilan. Alam kong galit ka, pero isipin mo naman ang mga alaala natin dito. Di ba't dito tayo nangarap na magkaroon ng sariling anak? Huwag mo namang hayaang mawala ang lahat ng ito sa isang foreclosure. Pwede pa nating pag-usapan ang pondo ng foundation. Pwede kitang tulungang i-manage iyon. Napahinto si Claudia sa pagkain. Tumingin siya kay Carlos. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pait. Naalala niya ang gabi ng ilibing ang kanyang ina at ang gabing pinalaya siya sa gitna ng ulan. Ang bawat matamis na salita ni Carlos ay parang uod na gumagapang sa kanyang pandama. Ang mga pangarap na sinasabi mo, Carlos, ay matagal mo nang pinatay kasama ng aking ina. Sabi ni Claudia, ang bawat titik ay may bigat ng katarungan. At ang 7 bilyong euro, ni isang sentimo niyan ay hindi makakadapo sa iyong mga kamay. Gagamitin ko ang perang iyan para ayusin ang lahat ng sinira niyo. Matapos ang hapunan, habang abala si Carlos sa pakikipag-usap sa kanyang abogado, sa kabilang silid, sinamantala ni Claudia ang pagkakataon para mag-ikot. Ang bawat sulok ng mansyon ay nagpapaalala sa kanya ng paghihirap ni Nanay Maria. Naglakad siya patungo sa garden, sa lugar kung saan madalas maupo ang kanyang ina para kumuha ng sariwang hangin bago ito tuluyang manghina. Sa ilalim ng isang malaking paso ng halaman, napansin ni Claudia ang isang bahagyang nakausling plastik. Lumuhod siya, hindi alintana ang dumi sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila may nagbubulong sa kanya na narito ang kanyang hinahanap. Gamit ang kanyang mga daliri, hinukay niya ang lupa hanggang sa lumitaw ang ilang maliliit na basyong bote ng gamot. Ang mga label ng bote ay kupas na, ngunit mababasa pa rin ang pangalan ng kemikal na binanggit ni Emilio, ang lason na dahan-dahang nagpahinto sa puso ni Nanay Maria. Naramdaman ni Claudia ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat bote ay tila isang saksi na sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay pumatak sa basyong bote. Patawad. Nay, patawad dahil ngayon ko lang ito nahanap. Bulong ni Claudia. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Biglang naramdaman ni Claudia ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang tunog ng mga yabag sa damuhan ay dahan-dahang papalapit. Hindi siya gumalaw. Nanatiling nakaluhod habang mahigpit na hawak ang mga ebidensya. Anong hinahanap mo sa ilalim ng aking mga halaman, Claudia? Ang boses ni Doña Marta ay parang isang kalawang na bakal na kumakaladkad sa sahig. Nakatayo ang matandang babae sa dilim. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang muka ay ang buwan. Hawak ni Marta ang kanyang rosaryo. Ang mga perlas nito ay kumikinang na parang mga mata ng ahas. Dahan-dahang tumayo si Claudia at humarap sa biyenan. Itinaas niya ang mga basyong bote sa tapat ng mukha ni Marta. Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal para kay nanay, Marta? Ang dahan-dahang pagpapatigil sa kanyang puso para makuha niyo ang kanyang mana. Isang nakapangingilabot na tawa ang kumawala kay Marta. Isang tawang walang halong pagsisisi, kundi puno ng mapanganib na kumpiyansa. Lumapit siya kay Claudia. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil lang may hawak kang mga basyong bote? Bulong ni Marta. Ang kanyang hininga ay amoy kape at lason. Hindi mo ba naisip kung bakit ko hinayaang makapasok ka rito ng ganito kadali? Claudia, Hija, masyado kang naging kampante sa tulong ni Emilio. Hindi mo ba tinanong ang iyong sarili kung bakit alam na alam ni Emilio ang bawat detalye ng buhay ng nanay mo? Nanigas si Claudia. Isang mabilis na pangamba ang gumapang sa kanyang sistema. Anong ibig mong sabihin? Ang sample ng dugo na ibinigay sa iyo ng doktor. Patuloy ni Marta ang nanginginig ng ngiti ay muling lumitaw. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling makuha iyon? Claudia,
Ang bawat galaw mo ay nakaplano na. At habang ikaw ay abala sa paghahanap ng dumi sa bahay na ito, ang kumpanya ni Emilio ay kasalukuyan ng kinakain ng aking mga sikretong kasosyo. Kapag bumagsak si Emilio, ikaw ang susunod. At ang 7 bilyong yon, mapupunta rin sa amin. Kasama ang iyong buhay. Bago pa makasagot si Claudia, nakarinig siya ng isang malakas na tunog mula sa loob ng mansyon, ang tunog ng isang taong bumagsak sa sahig. Ang kanyang instinct ay sumigaw sa kanya na tumakbo patungo sa loob. Ngunit ang mga mata ni Martha ay nanatiling nakatitok sa kanya, tila isang maninila na nakahuli na ng kanyang biktima. Mabilis ang kamandag kapag hindi mo alam kung saan nanggagaling ang kagat. Huling sabi ni Martha bago tumalikod at pumasok sa mansyon. Sino ang bumagsak sa loob? At totoo nga ba ang mga paratang ni Martha laban kay Emilio? Ang katarungan na inakala ni Claudia na abot kamay na niya ay tila muling lumalayo, habang ang mga anino ng mansyon ay tila nagsisimula ng sumakal sa kanya. Hindi ka kailanman naging mahalaga sa kanya, Carlos. Isa ka lang kasangkapan para sa kanyang mga plano. Ang boses ni Claudia ay pumailan lang sa gitna ng nagkakagulong sala ng mansyon, kasing talas ng mga bubog ng porselana na nagkalat sa sahig. Pagpasok niya mula sa hardin, ang bumulaga sa kanya ay ang anyo ni Carlos na nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit. Sa paanan niya ay ang isang antigong florera na winasak niya sa sobrang desperasyon. Nakatayo naman sa kabilang panig si Doña Marta. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng pag-aalala sa pagwawala ng kanyang anak. Ang bawat tibok ng puso ni Claudia ay tila isang marahas na dagok sa kanyang lalamunan. Ang amoy ng alak mula kay Carlos at ang matapang na insenso ni Martha ay naghahalo sa hangin. Lumilikha ng isang atmosfera ng pagkabulok sa loob ng marangyang bahay. Napansin ni Claudia ang isang folder na nakabukas sa ibabaw ng mesa, mga dokumento ng isang bank account sa ibang bansa na tanging pangalan lang ni Martha ang nakatala. Totoo ba, Nay? Ang boses ni Carlos ay gumaralgal, puno ng pait ng isang anak na nagising sa malupit na katotohanan. Habang pinapanood mo akong mabaon sa utang, habang hinahayaan mo akong magmakaawa kay Claudia para sa barya, may itinatago ka palang milyon-milyon sa Switzerland, bakit hindi mo sinabi sa akin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Martha. Isang ekspresyong tila nagsasabing ang kanyang anak ay isang malaking pagkabigo. Sinabi ko sa iyo, Carlos, ang pera ay para sa proteksyon ng ating pangalan. Kung ibinigay ko iyon sa iyo, uubusin mo lang sa mga babae mo at sa mga talunang negosyo mo. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Dahan-dahang lumapit si Claudia. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng layunin. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakataong wasakin ng kaisa-isang pader na nagpoprotekta sa kanyang mga kaaway, ang kanilang pagkakaisa. Carlos, tawag ni Claudia. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na haplos na may dalang lason. Hindi lang yun ang itinatago niya sa'yo. Alam mo ba na ang mansyong ito ay hindi na rin nakapangalan sa inyong dalawa? Noong nakaraang buwan, habang abala ka sa pakikipag-asunto sa akin, inilipat ni Martha ang titulo sa isang holding company na siya rin ang may-ari. Kung sakaling makulong ka dahil sa kaso ng nanay ko, may iwan kang walang-wala. Habang siya ay nananatiling reyna. Nanlaki ang mga mata ni Carlos. Ang pagdududa na itinanim ni Claudia ay mabilis na nag-ugat at lumago sa gitna ng kanyang kasakiman. Lumingon siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang sa isang hayop na nasugatan. Hayop ka, Claudia. Huwag kang makinig sa kanya. Sigaw ni Martha. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot na mabunyag ang lahat. Gusto lang niya tayong pag-awayin. Carlos, anak,
Ako ang nanay mo. Ako ang tanging kakampi mo. Kakampi? Tawa ni Carlos, isang tawang puno ng kawalang pag-asa. Pinatay natin si Nanay Maria para sa perang akala ko ay para sa ating dalawa. Pero ikaw lang pala ang makikinabang. Pinaglaruan mo ako, Nay. Ginawa mo akong mamamatay tao para sa sarili mong bulsa. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Claudia ang isang maliit na frame ng larawan sa gilid ng fireplace. Ito ay larawan ni Nanay Maria noong bata pa ito. Ngunit ang mukha sa larawan ay pinuno ng mga guhit ng itim na tinta at mga mapang insultong salita. Ang pagkakita sa huling bakas ng kabuktutan ni Marta sa alaala ng kanyang ina ang nagpatibay sa loob ni Claudia. Hindi na sapat ang makita silang mag-away. Kailangan niyang makitang tuluyan silang madurog. Carlos, patuloy ni Claudia, dahan-dahang kinukuha ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Gusto mo bang bawiin ang nararapat sa'yo? May kopya ako ng lahat ng transaksyong ginawa ni Marta sa likod mo. Ibigay mo sa akin ang password ng computer sa study room ni Marta at ibibigay ko sa iyo ang ebidensya para ma-freeze ang account niya. Huwag kang pumayag na ikaw lang ang mabulok sa kulungan. Nag-aalangan si Carlos. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya kay Claudia, pagkatapos ay kay Marta na ngayon ay pilit na kumukuha ng isang vase para ihampas sa asawa. Huwag kang magkakamali, Carlos, banta ni Marta. Ngunit bago pa makagalaw si Carlos, isang malakas na tunog ng sirena ng pulisya ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilip sa mga malalaking bintana, nagbibigay ng isang nakapangingilabot na kulay sa buong sala. Anong ginawa mo, Claudia? Sigaw ni Carlos. Ang takot ay tuluyan ng bumalot sa kanya. Hindi ako ang tumawag sa kanila. Sagot ni Claudia. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Akala ko ba ay ikaw ang may hawak ng lahat, Marta? Mukhang ang mga kasosyo mo ay mas mabilis kumilos kaysa sa atin. Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon ng walang babala. Ngunit hindi mga pulis ang pumasok. Ito ay mga lalaking nakasuot ng itim na suit at sa gitna nila ay ang isang taong hindi inaasahan ni Claudia na makikita sa ganitong pagkakataon. Emilio? Bulalas ni Claudia. Ngunit ang mukha ni Emilio ay hindi puno ng pag-aalala. Ito ay malamig, walang emosyon, at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Claudia, kundi kay Doña Marta. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang itim na notebook. Ang notebook na akala ni Claudia ay sinunog na ni Carlos sa harap ng simbahan. Tapos na ang laro, Marta. Ang boses ni Emilio ay kasing lamig ng kamatayan. Nakuha ko na ang kailangan ko. At Claudia, patawad. Pero may mga bagay na kailangang isakripisyo para sa mas malaking layunin. Isang mabilis na pagkilos mula sa isa sa mga tauhan ni Emilio ang nagpabagsak kay Carlos sa sahig. Sa isang iglap, si Claudia ay napaliligiran ng mga taong akala niya ay kanyang mga kakampi, habang si Doña Marta ay dahan-dahang lumalapit kay Emilio na may isang mapanuyang ngiti. Sino ba talaga ang kakampi at sino ang tunay na kalaban? Ang 7 bilyong euro ay tila naging isang sumpa na unti-unting kumikitil sa bawat taong humahawak nito. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa kaaway, kundi sa kamay ng taong inakala mong magliligtas sa iyo mula sa apoy. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Claudia habang nakatitig siya sa mga mata ni Emilio. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng init sa gitna ng ulan, ang lalaking nangakong hindi siya iiwan, ay nakatayo ngayon sa harap ng kanyang biyenan na si Doña Marta. Hawak ni Emilio ang itim na notebook ni Nanay Maria, ang orihinal na talaan na akala ni Claudia ay tuluyan ng nawala. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng malakas na hangin, walang direksyon, walang lakas upang lumaban. Emilio? Bakit? Bulong ni Claudia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Bawat patak ng hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan.
Ang pakiramdam ng pagkabigo ay mas matindi pa kaysa sa gabing itinapon siya ni Carlos sa kalsada. Hindi siya tiningnan ni Emilio. Sa halip, humarap ito kay Doña Marta. Ang notebook na ito ay naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagbili mo ng lason, Marta. Ngunit alam nating pareho na sa mundong ito, ang hustisya ay may presyo. Ibigay mo sa aking kumpanya ang kontrol sa mga shares ng pamilya Salazar sa Europa at sisiguraduhin kong ang kasong ito ay hindi kailanman makakarating sa korte. Isang matagumpay na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marta. Sabi ko na nga ba, Valderrama, walang taong hindi nasisilaw sa pera. Carlos, tingnan mo ang lalaking ipinaglalaban ng asawa mo. Mas masahol pa siya sa atin. Napapikit si Claudia sa matinding dusa. Ngunit sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang isang mabilis na pagdampi ng mga daliri ni Emilio sa kanyang kamay. Isang mahigpit at mabilis na pisil. Isang lihim na hudyat na taming silang dalawa lamang ang nakakaalam. Nang muling imulat ni Claudia ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang bahagyang senyas mula kay Ana na nakatayo sa may pintuan. Isang palabas. Lahat ng ito ay isang bitag upang makuha ang tiwala ni Marta. Upang maging legal ang ating kasunduan, Marta. Patuloy ni Emilio, ang kanyang boses ay nanatiling malamig at walang emosyon. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito. Isang pahintulot para sa agarang exhumation ng katawan ni Maria. Kailangan nating palabasin na natural ang kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng isang bagong autopsy mula sa aking sariling mga doktor. Sa pamamagitan nito, mapapawalang bisa ang anumang hinala ng pulisya. Dahil sa kagustuhang mailigtas ang sarili at ang natitirang kayamanan, mabilis na kinuha ni Marta ang pluma at pinirmahan ang dokumento. Hindi niya alam na ang pirmahang iyon ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang exhumation permit na matagal nang hinaharangan ng pamilya Salazar ay sa wakas ay naging legal. Makalipas ang ilang oras, ang langit ay binalot ng makapal at kulay abong ulap. Ang ambon ay dahan-dahang bumabagsak sa sementeryo. Lumilikha ng isang malungkot na himig sa gitna ng katahimikan ng mga puntod. Nakatayo si Claudia sa tapat ng himlayan ng kanyang ina. Yakap ang kanyang sarili upang labanan ang lamig. Sa tabi niya ay si Emilio, na ngayon ay wala ng maskara ng pagtataksil. Patawarin mo ako, Claudia. Bulong ni Emilio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi habang maingat niyang iniayos ang kanyang Amerikana sa mga balikat ng dalaga upang harangan ang malamig na hangin. Kailangan kong pasukuin si Marta sa kanyang sariling kasakiman upang makuha ang pirma niya. Kung hindi ko ginawa iyon, aabutin ng ilang buwan ang legal na proseso para sa paghukay. Alam ko, Emilio, sagot ni Claudia, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga tauhan ng forensic na dahan-dahang nag-aalis ng semento sa ibabaw ng puntod. Salamat, salamat, dahil hindi mo ako pinabayaan. Ang tunog ng paghila sa kabaong mula sa ilalim ng lupa ay tila isang marahas na paggising sa nakaraan. Ang bawat hagupit ng pala at ang tunog ng kadena ay nagpabilis sa tibok ng puso ni Claudia. Nang sa wakas ay mailatag ang kabaong sa ibabaw ng damuhan, napaluhod siya. Ang magaspang na kahoy ng kabaong ay basa ng ulan. Kinuha ni Claudia ang isang lumang panyo na may burda ng bulaklak mula sa kanyang bulsa. Ang panyong pagmamay-ari ng kanyang ina na amoy lumang sabon pa rin. Ipinatong niya ang kanyang pisngi sa panyo habang nakasandal sa kabaong. Sa gitna ng kayamanan at kapangyarihan na hawak niya ngayon, ang taming nais niya ay ang mayakap muli ang kanyang ina. Nay, nandito na si Claudia. Hikbi niya. Hahanapin natin ang katotohanan. Maingat na binuksan ng mga forensic expert ang kabaong. Ngunit nang tuluyang maalis ang takip, isang malakas na singhap ang kumawala sa doktor na namumuno sa pagsusuri. May problema, Mr. Valderrama, sabi ng doktor habang tinitingnan ang loob ng kabaong. Lumapit si Emilio at Claudia.
Ang katawan ni Nanay Maria ay maayos na nakahimlay, ngunit sa ibabaw ng kanyang dibdib, kung saan dapat ay nakapatong ang kanyang mga kamay na may hawak na rosaryo, ay may isang hindi inaasahang bagay. Isang gintong singsing na may malaking pulang bato. Isang singsing na pagmamay-ari ni Doña Marta na kilala niyang laging suot nito. Paano napunta ang singsing ni Marta sa loob ng sementadong kabaong kung ang libing ay naganap noong wala pang nakakaalam tungkol sa lason? Bago pa man makasagot si Emilio, mabilis na lumapit si Ana na may hawak na telepono. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Emilio, Claudia, tumawag ang pulisya. Ang boses ni Ana ay gumaralgal. Sina Carlos at Marta, nakatakas sila habang inililipat sa presinto. At ang doktor na nagbigay sa atin ng sample ng dugo, natagpuan siyang patay sa kanyang klinika kanina lamang. Ang malamig na ulan ay patuloy na bumuhos habang ang anino ng panganib ay muling bumalot sa kanila, mas madilim at mas malapit kaysa dati. Patay na ang tanging tao na maaaring magpatunay sa katotohanan. At kasabay nito, ang mga demonyong pumatay sa kanya ay malayang muli sa labas. Ang tinig ni Ana ay tila isang malupit na hagupit ng hangin na nagpabagsak sa natitirang lakas ni Claudia. Nakatayo siya sa gitna ng sementeryo. Ang kanyang mga sapatos ay lubog sa maputik na lupa, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang balat na tila gustong hugasan ang bawat pait ng kanyang kahapon. Sa kanyang mga nanginginig na palad, mahigpit niyang hawak ang gintong singsing na may pulang bato, ang singsing ni Doña Marta na nakuha mula sa loob ng kabaong. Ang matalim na kanto ng bato ay bumaon sa kanyang palad, sapat na upang makaramdam siya ng hapdi. Ngunit ang sakit na ito ay walang-wala kumpara sa bigat ng kabaong na nasa kanyang harap. Naramdaman ni Claudia ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang unti-unting pagpanik ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng lupa at amoy ng kamatayan. Nay, bakit pati ang mga taong gustong tumulong sa atin ay kailangang magbayad ng kanilang buhay? Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, dahan-dahang lumapit ang forensic expert kay Emilio at Claudia. Hawak nito ang isang maliit at lumang plastic na pouch na nakuha mula sa ilalim ng saplot ni Nanay Maria, malapit sa kanyang puso. Mr. Valderrama, Miss Claudia, may nakuha pa kaming isa pang bagay. Ang boses ng doktor ay mahina, puno ng paggalang sa gitna ng trahedya. Mukhang itinago ito ng pumanaw bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Nanginginig ang mga daliri ni Claudia nang tanggapin niya ang pouch. Sa loob nito ay isang tila basang piraso ng papel. Tila isang liham na isinulat sa ilalim ng takot at pagmamadali. Ang tinta ay bahagyang kumalat dahil sa tagal ng panahon, ngunit ang mga titik ay nanatiling malinaw. Isang huling tinig mula sa hukay. Ana, Emilio, ang sulat ni Nanay, bulong ni Claudia. Ang bawat salita ay tila isang panalangin na pilit lumalabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Ang bawat titik ay tila isang saksak sa kanyang puso. Ang sulat kamay ng kanyang ina, na dati ay matatag at puno ng pagmamahal, ngayon ay nanginginig at hirap. Habang binabasa ni Claudia ang bawat linya, ang mundo sa kanyang paligid ay tila naglaho. Ang tunog ng ulan ay napalitan ng boses ng kanyang ina sa kanyang isipan. Claudia, anak ko, patawad kung kailangan kitang iwan sa ganitong paraan. Noong nakaraang gabi, narinig ko si Marta at Carlos na nag-uusap sa labas ng aking kwarto. Alam ko na ang tungkol sa mga bitaminang ibinibigay nila sa akin. Hindi iyon gamot, anak. Iyon ang unti-unting pumapatay sa akin. Napahikbi si Claudia. Ang kanyang buong katawan ay nayanig ng matinding pighati. Ipinatong niya ang kanyang noo sa kabaong ng ina. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa tubig ng ulan na umaagos sa kahoy. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang hinala.
Hindi lamang si Marta ang may sala, ang sarili niyang asawa, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay katuwang sa pagkitil sa buhay ng kanyang ina. Itinago ko ang singsing ni Marta sa aking saplot nang mahulog ito habang pilit niya akong pinapainom ng lason kanina. Ito ang ebidensya na hindi ako namatay sa natural na sakit. Claudia, huwag kang magpaapi sa kanila. Iligtas mo ang iyong sarili. Habang binabasa ni Claudia ang huling bahagi ng liham, isang mabilis na pangamba ang bumalot sa kanya. Hindi lang ito isang paalam, ito ay isang babala. Ngunit bago pa niya matapos ang huling pangungusap, isang malakas na tunog ng pag-ikot ng gulong ng sasakyan sa putik ang narinig mula sa gate ng sementeryo. Isang itim na van ang mabilis na huminto. At mula rito ay lumabas ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na raincoat. Ang kanilang mga muka ay nakatago sa ilalim ng mga hood. Ngunit ang isa sa kanila ay hindi nakasuot ng hood. Ang kanyang muka ay puno ng galit at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kabaong na nakabukas. "Ibigay mo sa akin ang sulat na yan, Claudia!" Sigaw ni Carlos. Ang boses niya ay naging garalgal. Tila isang baliw na nawawalan na ng kontrol. "Huwag mong hayaang saktan kita sa harap ng kabaong ng nanay mo. Wala ka ng hiya, Carlos!" Bulyaw ni Emilio habang hinarangan si Claudia. "Napatunayan na ang lahat. Wala ka ng matatataguan. Sino ang magpapatunay? Ang patay na doktor? O ang piraso ng papel na yan na susunog ko ngayon din?" Tawa ni Carlos bago siya naglabas ng isang baril at itinutok ito sa kabaong. "Isang hakbang pa, Valderrama, at sisiguraduhin kong hindi lang ang nanay niya ang hihimlay rito bukas." Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang marahas na paghinga ni Carlos at ang tunog ng ulan na tumatama sa metal ng baril. Tiningnan ni Claudia ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, na ngayon ay handang pumatay muli para lamang sa 7 bilyong euro. Ngunit ang huling linya ng liham ng kanyang ina ang nagbigay kay Claudia ng isang uri ng lakas na hindi niya inaasahang meron siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang sulat. Ang kanyang mga mata ay diretso at matapang na nakatingin sa dulo ng baril ni Carlos. "Carlos, anak ko, bakit mo ito ginagawa sa akin?" Pagbasa ni Claudia sa huling linya ng sulat ng kanyang ina, ang kanyang boses ay malakas at puno ng katarungan. "Ito ang huling tanong ni nanay sa iyo bago siya nawalan ng hininga. Carlos, pumatay ka na ng tao. Huwag mo nang hintayin na pati ang sarili mong kaluluwa ay mamatay." Nanigas si Carlos. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila naging isang multo na sumasakal sa kanya sa gitna ng ulan. Sa sandaling iyon ng kanyang pag-aalinlangan, isang malakas na tunog ng sirena ang muling narinig mula sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang isa, kundi marami. "Itapon mo ang baril, Carlos!" Sigaw ng isang boses mula sa megaphone. Ngunit sa halip na sumuko, isang nakapangingilabot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Carlos. Lumingon siya sa van kung saan nakaupo si Doña Marta na nakamasid. Isang mabilis na pagputok ang narinig. Hindi patungo sa pulisya, kundi patungo sa gulong ng sasakyan ni Emilio. Bago mabilis na tumalon si Carlos pabalik sa van at humarurot sila palayo, patungo sa madilim na bahagi ng sementeryo na malapit sa bangin. "Hahabulin natin sila!" sigaw ni Emilio. Ngunit si Claudia ay nanatiling nakatayo sa harap ng kabaong, hawak ang sulat at ang singsing. Alam niya na ang dulo ng kalsadang tinahak ni Carlos at Marta ay wala ng patutunguhan, kundi ang kanilang sariling pagkawasak. Ang tanong na lamang ay kung sino pa ang kanilang idadamay bago ang huling paghuhukom. Ang bawat kasalanang itinago sa dilim ay tiyak na hahanapin ng liwanag, at ang bawat luhang pumatak ay may katumbas na singil sa takdang panahon. Ang kalsada patungo sa mansyon ng mga Salazar ay tila isang ilog ng putik sa ilalim ng nagngangalit na bagyo.
Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong at ang pagpreno ng sasakyan ni Emilio ay humahalo sa ingay ng hangin. Sa loob ng van na nauuna sa kanila, makikita ang anino ni Carlos na pilit iginiginiit ang manibela. Habang si Doña Marta ay nakalingon sa likuran, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at galit. Inakala nilang ang mansyon ang kanilang magiging kanlungan, ngunit hindi nila alam na ito na ang magiging dulo ng kanilang malupit na paglalakbay. Nang huminto ang van sa harap ng malaking gate, mabilis na bumaba sina Carlos at Marta, hirap sa pagtakbo habang binabagtas ang basang damuhan. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang seradura ng pinto, ang paligid ay biglang binalot ng nakasisilaw na liwanag mula sa mga searchlight ng pulisya. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagmula sa bawat sulok ng hardin, tila mga mata ng katarungan na matagal nang naghihintay sa kanilang pagbabalik. "Huwag kayong gagalaw! Itaas ang inyong mga kamay!" Ang boses ng hepe ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa buong paligid gamit ang isang megaphone. Lumabas si Claudia mula sa sasakyan ni Emilio. Nakatayo siya ng matuwid. Ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Hawak niya ang liham ng kanyang ina at ang singsing ni Marta, ang mga sandatang tuluyang wawasak sa pader ng kasinungalingan. Tapos na ang pagtatago, Carlos. "Marta." Ang boses ni Claudia ay malinaw at matatag sa gitna ng ulan. "Ang bawat patak ng lason na ibinigay niyo kay nanay ay nabilang na. Ang bawat sandali ng paghihirap niya ay may katumbas na ebidensya. Wala kayong mapapatunayan." Sigaw ni Marta. Ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. "Inimbento niyo lang ang lahat ng iyan. Claudia, ikaw ang pumatay sa kanya. Ikaw ang gustong kumuha ng mana. Kaya mo kami sinisiraan." Sa gitna ng kanyang pagwawala, lumapit si Ana na may hawak na isang recorder. "Masyado ka nang maingay, Marta. Nakalimutan mo yata na bago niyo pinatay ang doktor, na itala na niya ang inyong mga pagbabanta sa kanyang telepono. At ang sample ng dugo na nakuha namin sa exhumation, nagpositibo ito sa chemical na tanging ikaw lamang ang bumili sa botika." Dahan-dahang lumapit ang dalawang pulis kay Carlos. Nang maramdaman ni Carlos ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso, ang kanyang tapang ay tuluyan ng gumuho. Napaluhod siya sa putikan. Ang kanyang mga balikat ay nayanig ng isang marahas na paghikbi. "Nay, sabi mo hindi tayo mahuhuli." Hiyaw ni Carlos patungo kay Marta. "Sabi mo para ito sa atin. Pero bakit ganito? Bakit ako lang ang nakaposas?" "Tumahimik ka, Carlos." Bulyaw ni Marta. Kahit siya mismo ay pinalilibutan na rin ng mga awtoridad. "Huwag kang bibigay. Mga sinungaling sila." Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Habang dahan-dahang kinakaladkad si Carlos patungo sa patrol car, nakita ni Claudia ang anyo ng kanyang asawa. Miserable, talunan, at hubad sa lahat ng kanyang pagpapanggap. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ay isa na lamang anino ng isang taong nabulag ng kasakiman. Nang dumating ang turn ni Marta na posasan, tumanggi siyang maglakad ng maayos. Ang bawat hakbang niya ay puno ng paglaban. Nang madaanan niya si Claudia, tumigil siya sandali. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng mapagpanggap na kabanalan, ngayon ay tila mukha ng isang demonyong nabunyag ang anyo. "Isinusumpa kita, Claudia." Ang boses ni Marta ay puno ng poot. Ang kanyang laway ay tumalsik sa hangin habang sumisigaw. "Hinding-hindi ka magiging masaya. Ang 7 bilyong yon ay magiging dugo sa iyong mga kamay. Isinusumpa kita hanggang sa huling hininga ko." Hindi kumurap si Claudia. Tiningnan niya ng diretso ang kanyang biyenan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi nanggaling sa paghihiganti, kundi sa paglaya. "Ang sumpa mo ay wala ng kapangyarihan sa akin, Marta," mahinahong sagot ni Claudia. "Dahil ang tanging sumpa na totoo sa mundong ito ay ang konsensya ng isang taong pumatay para sa pera. At iyan ang kasama mo sa loob ng selda habang buhay."
Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ng pulisya, ang tunog ng sirena ay unti-unting lumayo. Naiwan ang mansyon na balot ng katahimikan at dilim. Lumapit si Emilio kay Claudia at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito. Tapos na ang gabi, Claudia. Bulong ni Emilio. Hindi pa, Emilio. Sagot ni Claudia habang nakatingin sa liham ng kanyang ina na bahagyang nababasa ng ulan. Nagsisimula pa lang ang paglilinis sa mga naiwan nilang dumi. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Ana na bukas ang pinto ng bodega sa likod ng mansyon. Isang tao ang mabilis na lumabas mula roon at tumakbo patungo sa masukal na bahagi ng kagubatan. Sino yon? Tanong ni Ana. Si Shaina, bulong ni Claudia. Ang babaeng may dala ng isa pang sikreto ni Carlos. Ang katarungan ay nakamit na laban kina Carlos at Marta, ngunit ang anino ng nakaraan ay tila may isa pang huling kabanata na hindi pa naisusulat. Ano ang dala ni Shaina na maaring magpabago sa lahat ng kanilang pinaglaban? Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakbo palayo sa masakit na nakaraan, kundi sa pagharap dito ng may paninindigan hanggang sa mawalan na ito ng kapangyarihang saktan ka muli. Ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal, hinaluan ng anghit ng pawis at kawalang pag-asa, ang sumalubong kay Claudia nang pumasok siya sa loob ng kulungan. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig at bitak-bitak na semento ay lumilikha ng isang matalim na tunog na umaalingaw-ngaw sa kahabaan ng pasilyo. Sa likod ng mga rehas, makikita ang mga anino ng mga taong naghihintay ng kanilang sentensya. Ngunit isa lamang ang pakay ni Claudia sa araw na yon. Nakatayo siya sa harap ng isang selda kung saan ang anino ng isang lalaki ay nakaupo sa sulok, nakayuko, at tila pasan ang buong daigdig. Hindi na ito ang Carlos na nakilala ni Claudia. Hindi na ang lalaking may maayos na tindig, nakasuot ng mamahaling Amerikana, at may mapangaping ngiti. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong gusot ang suot, na uniforme. Marumi ang mga kuko, at may mga matang wala ng bakas ng ningning. Carlos, ang bawat titik ng kanyang pangalan ay binigkas ni Claudia ng walang halong galit, kundi isang malalim at nanlalamig na pagtanggap. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Carlos. Nang makita niya si Claudia, tila isang kidlat ng pag-asa ang dumaan sa kanyang mga mata, na agad namang napalitan ng matinding kahihiyan. Gumapang siya patungo sa rehas, ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na bakal, sa paraang tila isang taong nalulunod na naghahanap ng anumang maililigtas. Claudia, aking mahal, alam ko na nandito ka para tulungan ako. Ang boses ni Carlos ay paos, tila may nakabara na alikabok sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako. Pinilit lang ako ni nanay. Alam mo yon, di ba? Hindi ko kayang pumatay ng langgam, lalo na si Nanay Maria. Claudia, bawiin mo ang kaso. Gamitin mo ang 7 bilyon para ilabas ako rito. Magbabago ako, pangako. Magiging pamilya tayo ulit. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Claudia. Tiningnan niya ang mga kamay ni Carlos, ang mga kamay na dati ay hinahawakan niya ng may pagmamahal, ngunit ang mga kamay din na pumatay sa kanyang ina at nagtapon sa kanya sa ulan. Ang pamilyang sinasabi mo, Carlos, ay matagal mo nang pinatay sa gabi pa lang na pinilit niyong painumin ng lason si nanay. Mahinahong sagot ni Claudia. Nandito ako hindi para iligtas ka, kundi para ibigay ang huling bagay na kinuha mo sa akin, ang aking kapatawaran para sa aking sarili. Patawad dahil hinayaan kong maging bulag ako sa loob ng 7 taon. Patawad dahil inakala ko na ang pagtitiis ko ay pag-ibig. Huwag mong gawin ito, Claudia. Maawa ka. Hiyaw ni Carlos habang isinisiksik ang kanyang mukha sa pagitan ng mga rehas. Papatayin ako ni Shaina. Ninakawan niya ako. Lahat ng itinago kong pera para sa atin, tinangay niya sa ibang bansa. Wala na akong kahit ano. Iyan ang hustisya, Carlos, sabi ni Claudia habang dahan-dahang kinukuha
Mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang singsing na may pulang bato ni Doña Marta. Inihulog niya ito sa sahig sa labas ng selda, sa lugar na hindi kayang abutin ni Carlos. Ang singsing na ito ang magpapaalala sa iyo na ang bawat ginto ay may dumi kapag nanggaling sa krimen. Maiwan ka na rito, Carlos, kasama ang iyong mga alaala at ang iyong konsensya. Tumalikod si Claudia. Hindi na nilingon ang nagwawalang sigaw ni Carlos na nagmamakaawa. Habang lumalabas siya ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang mainit na sikat ng araw at ang sariwang hangin na amoy damo at bagong pag-asa. Sa labas, naghihintay si Emilio sa tabi ng kanyang sasakyan. Walang sinabi ang lalaki. Sa halip ay binigyan lamang siya ng isang matatag na sulyap at iniabot ang kanyang kamay. "Saan tayo pupunta, Claudia?" tanong ni Emilio habang sinisimulan ang pag-andar ng sasakyan. "Sa mansyon," sagot ni Claudia. "Gusto kong makita ang paglalabas ng lahat ng gamit ni na Marta. Gusto kong makita ang bawat sulok na nalilinis mula sa kanilang kasamaan." Pagdating nila sa mansyon ng mga Salazar, ang paligid ay puno ng mga truck ng hakutan, ang mga mamahaling muebles, ang mga inukit na kahoy, at ang mga alahas na itinuring ni Marta na kanyang kaharian ay isa-isang inilalabas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Claudia ang isang maliit na bagay sa ibabaw ng bunton ng mga itatapon na gamit. Ito ay isang lumang sewing machine, ang makinang panahi na pagmamay-ari ni Nanay Maria noong nagsisimula pa lamang silang mangarap. Iyon ang tanging bagay na hindi nagawang itapon ni na Marta dahil ginamit nila itong tuntungan ng mga paso sa garden. Lumapit si Claudia at hinaplos ang malamig na bakal ng makina na ito ay nagpabalik ng lahat ng saya. Ang tunog ng pag-ikot ng gulong nito habang gumagawa sila ng mga damit para sa mga kapitbahay, ang tawa ng kanyang ina habang nagtuturo sa kanya. Binuhat ni Claudia ang makina ng buong ingat. Tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. "Ito lang ang kailangan ko, Emilio," bulong ni Claudia habang may luha sa kanyang mga mata. "Lahat ng 7 bilyong euro ay para sa mga taong nangangailangan. Pero ang makinang ito ang magpapaalala sa akin kung sino talaga ako." Isang tawag mula kay Ana ang bumasag sa katahimikan. "Claudia, nahanap na ng mga awtoridad ang kinaroroonan ni Shaina at hindi mo paniniwalaan kung sino ang kasama niya. Si Doña Marta ay kasalukuyang nakikipag-asunto sa kanya sa isang tago na villa sa labas ng lungsod. Nagpapatayan sila para sa huling bahagi ng pera." Napatingala si Claudia sa langit. Ang huling yugto ng karma ay kasalukuyan ng nagaganap ng kusa nang wala na ang kanyang kamay. Ang bawat lason na itinanim ni na Marta at Carlos ay sila rin ang kasalukuyang kumakain. "Tapos na ang gabi, Emilio." Ang boses ni Claudia ay puno ng kapayapaan habang nakasandal sa dibdib ng lalaki. "Sa wakas, maaari na nating isulat ang ating sariling kwento." 1 taon na ang lumipas mula nang ang mga anino ng kasakiman ay tuluyang lumaya sa buhay ni Claudia. Ang bawat hapdi ng kahapon ay tila naging mga pataba sa isang lupang matagal na natuyo. At ngayon, ang Maria's Heart Foundation ay hindi lamang isang gusali, kundi isang hardin ng pag-asa para sa mga kababaihang nawalan ng tinig. Ang bango ng mga namumukadkad na sampagita sa paligid ng center ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na bagyo, ang araw ay laging sumisikat ng may dalang bagong liwanag. Nakatayo si Claudia sa gitna ng malawak na silid ng foundation, pinagmamasdan ang mga kababaihang abala sa pag-aaral ng pananahi. Sa dulo ng silid, ang lumang sewing machine ni Nanay Maria ay hindi na lamang isang dekorasyon. Ito ang pusong tumitibok sa bawat tahi ng tela, ang makinang naging saksi sa kanyang paghihirap at ngayon ay saksi naman sa kanyang tagumpay. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay tila isang awit ng pasasalamat, isang ritmong nagpapaalala sa kanya
na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa bilyong halaga ng pera, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago. Dahan-dahang lumapit si Emilio. Hindi na siya ang misteryosong bilyonaryo na nakatayo sa malayo. Ngayon, siya ang kanyang katuwang, ang kanyang sandigan, at ang lalaking nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang sakripisyo na nakakasira ng pagkatao. Walang imik na hinawakan ni Emilio ang kamay ni Claudia. Ang bawat daliri nila ay nagtagpo sa isang pangakong hindi na kailanman mabubura. Ang init ng kanyang palad ay nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na hinanap ni Claudia sa loob ng 7 taon ng kanyang maling pagsasama kay Carlos. Nakausap ko si Ana kanina. Malumanay na simula ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila isang haplos sa pandama ni Claudia. Ang huling apela ni Marta ay ibinasura na ng korte, habang buhay na siyang mananatili sa loob kasama ang kanyang mga alahas na ngayon ay wala ng silbi. At si Carlos, tinanggihan niya ang lahat ng bisita, kahit ang sarili niyang abogado. Huminga ng malalim si Claudia, ramdam ang isang malalim na pagpapakawala sa kanyang dibdib. Pinatawad ko na sila, Emilio. Hindi dahil sa nararapat sila sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa katahimikan. Ang galit ay isang lason na mas matindi pa sa ibinigay nila kay nanay. At ayoko nang uminom ng lasong yon kahit isang patak. Ito ang huling yugto ng kanyang hiling, ang pagpili na wag nang bitbitin ang bigat ng nakaraan. Ang 7 bilyong euro ay nananatiling nakatago sa trust fund, ginagamit lamang para sa kabutihan, habang si Claudia ay nananatiling masaya sa kanyang simpleng pamumuhay. Natutunan niya na ang tunay na dignidad ay hindi nabibili ng ginto. Ito ay itinatanim sa bawat kilos na may integridad at inaani sa bawat gabi na nakakatulog ka ng mahimbing dahil wala kang tinapakang tao. Ready ka na ba para sa ating biyahe? Tanong ni Emilio habang dahan-dahang iniaayos ang isang takas na buhok sa mukha ni Claudia. Gusto kong makita mo ang lugar kung saan unang nangarap ang aking ama, ang lugar na binuhay ng kabutihan ng iyong ina. Ngumiti si Claudia, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata at nagbigay ng ningning na mas maliwanag pa sa anumang kristal. Handa na ako, Emilio. Handa na akong isulat ang susunod na kabanata na wala ng luha ng pighati, kundi ngiti ng pag-asa. Habang papalubog ang araw, naglakad ang dalawa patungo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yabag sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig dagat. Ang dagat ay kalmado, tila nakikiramay sa katahimikang natamo ni Claudia. Sa malayo, ang tunog ng kampana ng simbahan ay tumunog, tila isang hudyat na ang katarungan ay ganap ng nakamit. At ang kaluluwa ni Nanay Maria ay sa wakas ay maaari ng mamahinga ng may kapayapaan sa piling ng may kapal. Ang bawat babaeng nakikinig sa kwentong ito ay dapat makaalam. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng taong nagtapon sa iyo, kundi ng lakas na mayroon ka upang tumayo at buuin muli ang iyong sarili. Ang 7 bilyong euro ay maaaring isang panaginip, ngunit ang pagbangon mula sa pagkakaapi ay isang katotohanang kayang gawin ng bawat pusong nananalig sa hustisya at sa sariling kakayahan.